Una sa lahat, mga estudyante sa isang eskwelahan sa Tacloban, Leyte, binulabog ng pamamaril. Tatlo ang patay habang 7 ang sugatan. Baril ng isa sa 2 gunman, nakuha niya sa kanyang pulis na kaanak. Ang buong detalye kung ganyan trahedya yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. House prosecutors at defense team sa impeachment ni VP Sara Duterte pareho raw ng mga testigo. Git ng prosecutors na umopya ang team ng bise. Mga umano'y bagman ni Zaldico humarap sa preliminary investigations ng Department of Justice at meron na naman silang binawing akusasyon. Resigned Ateneo coach Tab Baldwin, hindi pa rin sumipot sa NBI sa ikatlong pagkakataon. Presyo ng diesel at gasolina, may big time rollback bukas pero posibleng tumaas na naman yan dahil nagbanta ang Amerika na gigirahin ulit ang Iran. Bagyong Francisco, posibleng maging super typhoon. Gaano po yan kalakas? At pilot episode ng Sigabo ni Coco Martin, trending agad. Umaatikabo agad ang mga eksena. Baril na ginamit sa school shooting sa Tacloban, Leyte, nakuha pala ng estudyante sa kaanak na pulis. 3 kapwa estudyante ang patay sa nasabing pamamaril. Ayon pa sa mga pulis, umabot na sa 4 na po ang na-recover ng mga basyon ng bala sa campus. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. Umiiyak sa takot ang mga estudyante sa Tacloban City. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Ang isang nakapwesto malapit sa pinto, tinamaan ng bala. Nagtakbuhan palabas ang mga estudyante at guro. Maya-maya, buhat na ng ilang estudyante ang dugoang babaeng kaeskwela nila. Agad dumating naman ang mga otoridad. Napasugod din ang mga magulang. Isang dugoang estudyante rin ang linabas sa isa sa mga classroom. Sa tala ng DepEd Tacloban, 3 ang patay habang 13 ang sugatan. Agad namang inaresto ang isa sa 2 gunman sa loob ng paaralan, habang sumuko naman ang kasama niya. Sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ng Tacloban Police na pawang grade 9 at 10 students ng eskwelahan ang mga namaril. Mga lalaki po ito, nasa 14 at 15. Magkaibigan po ito sila. Random lang po ito na namaril doon sa loob po ng classroom. Lumabas din na plano ang pamamaril, ayon mismo sa city government at sa mga pulis. They did that weekend camp. Pinost nila, nag-selfie sila na nakahamot ng pusil. Base pa sa investigasyon, pagmamay-ari ng pulis ang isa sa mga baril na ginamit ng mga sospek. Pamangkin daw ng pulis ang 14 anyos na gunman, habang ang isang baril ay nakarehistro sa isang security agency. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. While the caliber 38 revolver is registered to a security agency in Cebu City. Nasa kustodiya na ng pulis ang 2 namaril na estudyante. Agad namang sinuspindi ang klase sa naturang paaralan at iba pang kalapit na eskwelahan. Ngayon, mayroong ginagawa tayong mga psychological first aid sa mga teachers kasi nandito pa yung mga teachers. They were also traumatized. And tomorrow and on Wednesday, magkakaroon tayo ng psychological first aid sa mga learners natin. Oo. So, yung mga victims naman, yung family ng mga victims, meron na kaming pinapunta doon na mga personnel from the Department of Education para ma-assist sila. Panawagan naman ng isa sa mga ina ng nasawi. Gusto ko lang ito makasuhan ang tag-iyahad ito nga mga pusil. Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang malalimang investigasyon sa nangyari. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga otoridad. Nagpaabot ng pakikiramay si DepEd Secretary Sani Angara sa mga pamilya ng mga nasawi sa nasabing pamamaril. Nagpunta na ang mga opisyal ng DepEd sa mga biktimang nasa ospital.
Dahil sa insidente, iminungkahi ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability o edad kung kailan maaring panagutin sa krimen ang mga kabataan. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, ang dami na nasa mukha na natin Si Senador Bam Aquino na chairman ng Senate Committee on Basic Education, isasama raw ang nangyaring shooting sa pagtalakay ng School Safety Act para hindi na ito maulit. Mahalaga na hindi ito maulit-ulit, no? Hindi gaya ng mga ibang bansa na pangkaraniwan ng mga school shooting. Sa ating bansa, hindi ito acceptable na mangyari ito. Nakikiramay din sa mga biktima at pamilya nang naulila ang DILG. Ang pamamaril sa Tacloban City at 2 pang pananaksak sa Cavite ay paalala raw na dapat pang mas paigtingin ang seguridad sa mga eskwelahan at komunidad. Pinaigting naman ni PNP Chief Jose Melencio Nartates ang police visibility sa mga eskwelahan sa pakikipagtulungan ng LGU at mga magulang. Iniimbestigahan daw ang lahat ng posibleng motibo kabilang na umano ang bullying. Sa panig naman ng Department of Justice, sinabi nitong nakikipag-ugnayan na sila sa regional prosecutor sa pagkalap ng mga detalye sa insidente. Tiniyak din nito ang paggulong ng investigasyon at sa pagkonsidera sa lahat ng safeguard sa ilalim ng batas, lalo na mga minor de edad ang sangkot sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, April Cuesta, News 5. Isa pang insidente ng karahasan sa Paralan. Sugatan ng isang grade 11 student matapos saksakin ng kanyang kaeskwela sa Cavite City. Nagtamong biktima ng 2 saksak sa likod at hiwa sa braso. Base sa investigasyon, nagpambuno ang suspect at biktima sa second floor ng kanilang school building noong break time. Natumba ang suspect habang pinagsusuntok ng biktima. Dito naglabas ng kutsilyo ang suspect at nasaksak ang biktima. Posible raw na ang dati nilang hidwaan ang dahilan ng pananaksak. Agad sinugod sa ospital ang biktima at kasalukuyan nagpapagaling sa kanyang bahay. Habang nasa kustodiya ng pulis ang suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide. Iginiit ng House prosecutors na nangungopya raw ng mga testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang impeachment trial. Ang bise naman, ibinida na napatakbo niya ang kanyang opisina sa kabila ng anyay sistematikong pag-atake sa kanya. Narito ang aking report. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin. Nanatili tayong matatag. Unbothered daw si Vice President Sara Duterte sa anyay pag-atake sa kanya. Sinabi yan ng bise sa accomplishment report ng kanyang opisina ilang linggo bago ang kanyang impeachment trial. Ilan sa mga flinex ng bise ang libo-libong natulungan ng OVP sa pagpapagamot, pagpapalibing, pagbibigay ng trabaho at school supplies. Sa kabila ng mga hamon, ng walang humpay na pamumulitika at ng mga paninira, nananatili tayong matapang at tapat sa ating misyon na ilapit ang serbisyo ng gobyerno. Hanggang ngayon, hindi pa napag-uusapan ng mga senador kung sino ang tatayong presiding officer sa impeachment trial ni VP Sara. Meron lang pong napag-usapan na about sa magpe-preside ng impeachment, sir? Wala pa. Wala pang pag-uusap. Until today, sir, ikaw? Yes. Kailan pag-uusapan yung about sa kung sino presiding officer? Wala pa. Una nang sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng ihalal dyan si Senator Chis Escudero. Pero gate ni Senator Robin Padilla na mula sa minority bloc, malinaw na si Senate President Gatchalian dapat ang mag-preside sa paglilitis. Sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. Kung matatandaan, inamyendahan ng impeachment rules ito lang June 3 kung saan nakasaad na ang Senate President pa rin ang presiding officer. Pwera lang kung maghahalal ang mayorya ng ibang senador. Pero sabi ni Padilla, handa silang pigilan yan. Pupush ng ilang mga taga-mayorya na si Senator Chis ang mag-presiding officer, i-oppose po ba ninyo, sir? Or at least ng minority bloc? Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun.
yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Samantala, hindi pa rin natapos kanina ang pre-trial conference. Umabot daw kasi ng 4,000 ang ebidensya mula sa prosekusyon at depensa na kailangang markahan. Sa Article 1 pa lang yan, umano'y maling paggamit ng confidential funds ni VP Sara. And your estimate is tomorrow matatapos? If tomorrow it's still just a hope that we can finish by tomorrow. Bagamat hindi pa rin natapos ang pre-trial conference ngayong araw, kumpiyansa naman sa Senate Secretary Bantog na on track pa rin sila sa deadline na pagsusumite ng pre-trial order sa June 25. Lalamanin ng pre-trial order ang summation ng pre-trial conference. Gayon din ang napagkasunduan ng defense at prosecution teams at yung tinatawag na roadmap o yung direksyon na tatahakin ng paglilitis. Kinwestiyon naman ang bagong talagang legal spokesperson ng prosecution team ang pangungopia umano ng mga testigo ng defense team ni VP Sara. 51 raw ang common witnesses ng magkabilang panig. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. Because with that, that's how they'll understand if the intended testimony is relevant or not, if there will just be a duplicate of statement of another witness. Handa naman daw ang defense team na sumagot kung hingan sila ng komento ng impeachment court. Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief, no? So I don't see why it's being called mirroring or adopting. Sinagot naman ni Lead House Prosecutor Jervil Ruistro ang kumakalat online na kinain daw siya sa debatehan ng mga abogado ni VP Sara sa naunang pre-trial conference. I charge it to fake news. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Sa kabila niya, nagkasundo sina Luistro at defense team na hindi sapat ang 3 buwan para sa impeachment trial na magsisimula sa July 6. May binawi muli, kumambyo umano ang mga umunoy bagman ni dating Congressman Zaldico sa pagdawit kay Senador Kiko Pangilinan sa issue po ng mali-maletang umunong kickback. Sinabi yan ng Maleta Boy sa preliminary investigation ng DOJ. Nilinaw ng abogado nilang si Attorney Levy Baligod na nagkamali at naisama lamang umano ang larawan ni Senator Pangilinan at ang kanyang misis na si Sharon Cuneta. Ayaw na rin nilang palakihin ng issue. Unang tinanggi ni ng Pangilinan at ng Megastar ang akusasyon at nagbanta ng legal action kasunod ng kanilang pagkakadawit sa issue. Lumabas yung picture doon because maraming mga pictures ito, no? Malamang yung gumawa ng presentation na isang staff nila ay naisama yon, no? Staff po nila. Wag na akong mag-ascribe kung sino nang nagkamali doon, no? Nung nilabas ngayon, hindi nag-comment eh. Walang nag-comment sa aming lahat, no? Ang sinabi ko lang doon sa nag-ooperate ng projector, you move forward, sabi ko. Ano yung purpose ng picture? Ba't may picture? Let us leave it at that. No-show pa rin sa NBI si dating Ateneo coach Tab Baldwin pero nangako raw siyang haharap na bukas. Samantala, ibinyahin na pauwi ng Nigeria ang labi ni Divine Adili habang tuloy ang pagbuhos ng mga nakikiramay sa public viewing para kay Rene Baterbonia. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebwe. Sa ikatlong pagkakataon, hindi ulit sumipot sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang nagbitiw na head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin. Kaugnay pa rin ito sa imbestigasyon sa pagkasawi ng 2 student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Hindi nagbigay ng dahilan si Tab Baldwin pero hiniling ng kanyang kampo na muling ipagpaliban ang imbitasyon sa kanya. Bukas nila tiniyak na haharap si Baldwin sa NBI. Magugunit ang Martes ng nakaraang linggo nang unang ipatawag ng ahensya si Baldwin pero sinabi ng kanyang kampo na wala raw siya sa tamang kondisyon. Biyernes naman, muli itong pinagpaliban ng pagharap sa NBI dahil sa pagdalo naman niya sa hiwalay na investigasyon ng PNP-CIDG. Wala man ang dating head coach, 2 abogado naman ang dumating sa NBI kaninang umaga. Abogado sila ni na Assistant Coach CJ Ilumba at Student Manager ng Ateneo Men's Basketball Team na si Paulo Adevoso. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga abogado. Pero ayon sa NBI, may commitment si Ilumba sa PNP-CIDG. Si Adevoso naman sa Miyerkules para makakadalo matapos ma-engage sa kanyang fiancé.
Ngayong araw din sana darating ang 3 utility workers ng basketball team. Pero nag-abiso rin sila na hindi sila makakadalo at sa Miyerkules na lang din sila pupunta. Samantala, inilabas na sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ni Divine Adili. Naipasok na ito sa Pair Pag Center sa Parañaque at nakatakdang ibiyahe pauwi sa kanyang bansa sa Nigeria. May ilang kinatawa ng Ateneo de Manila University na kasama sa pagbiyahe ng labi. Kahapon naman, idinaos ang huling lamay para sa Nigerian student athlete. Dumalo ang mga kaibigan ni Adili para masilayan at bigyang pugay sa huling pagkakataon. Nagpapatuloy naman ang public viewing sa burol ni Rene Baterbonia sa Talacogon Gymnasium sa Agusan del Sur. Walang patid ang pagbuhos ng mga kaanak, kaibigan at taga-suporta ng atleta. Hanggang bukas na lamang ang public viewing bago ang kanyang libing sa Miyerkules. Nauna rin nagdeklara ng 40-day period of mourning ang Ateneo Administration na nagsimula noong June 8. Tatagal ito hanggang July 17. Bilang pag-alala kina Baterbonia at Adili, naka-half mass ang watawat ng universidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Alexis Ebue, News 5. Mainit-init na balita ngayong gabi, isa na pong super typhoon ang binabantay ng pag-asa na Bagyong Francisco. Kita na sa satellite image ang mata nito habang patuloy na lumalakas sa silangan po ng Cagayan. Natatamaan din ng buntot nito ang ilang bahagi ng Cagayan at ang Bicol. Nakataas naman ng wind signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan. Hindi po ito magla-landfall dahil papunta ito sa direksyon ng Japan. Ayon sa pag-asa, tinatayang sa Biyernes ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Bukas, direktang magpapaulan ang Bagyong Francisco sa Cagayan at sa Batanes. Nahatak din ng bagyo ang habagat na patuloy magpapaulan sa Visayas, Mindanao, Mindoro at sa Palawan. Sa Miyerkules naman, posibleng umakyat ang habagat sa Luzon. Kaya dadami pa ang uulaning lugar, kabilang po ang Metro Manila. Samantala, ayon sa Metra, hindi nakikitang tatama sa bansa ang low pressure area na nasa malayong silangan. Posibleng lumapit lang ito sa boundary ng PAR. Showbiz tonight na tayo. Baby Soto is coming! Inanunsyo ng basketball player na si Kai Soto ang pagbubuntis ng kanyang asawang si Rere Madrid. Finlex ni Kai ang baby bump ng kanyang misis. Meron ding silang ultrasound ng kanilang first baby. Full support naman ang mga taong nakapaligid sa kanila. Noong 1 buwan lang nang ikasal sina Kai at Rere. Congrats guys! First, chika ko pa lang to, more to come sa aming pagbabalik. Susunod, Amerika, gigirayan na naman daw ang Iran sa gitna ng kanilang peace talks. At PNP pinasinungalingan ng bali-balitang may arrest warrant na raw laban kay Senator Dante Marcoleta. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bukas na ang big-time rollback sa presyo ng petrolyo, pero may pangamba pa rin ang Energy Department. 9 pesos and 4 centavos hanggang 11 pesos and 4 centavos ang tapya sa diesel. Halos 4 pesos naman hanggang 6 pesos ang ibababa ng gasolina. May rollback din na halos 10 pesos at 12 pesos sa kerosene. Ayon sa DOE, base ito sa galaw ng presyo sa world market. Pero nakangamba pa rin ng ahensya na baka sumipa muli ang presyo ng petrolyo. Dahil po yan sa ulat na sinira muli ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang mga deliver na petrolyo. Dahil naman dyan, nagbanta si US President Donald Trump na aatakihin niya muli ang Iran. I think it's concerning. There are reports that says there's peace. Then the next day, there's reports that there's bombings. And then the next day naman may closure. And then next day, inaalaw na naman. So DOE has always took the stand na they can stand that we prepare for the worst.
Nilinaw ng PNP na wala silang natatanggap na arrest warrant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanilang tagapagsalita, wala pang nakakarating sa kanila na impormasyon hinggil dito. Mga korte raw ang may jurisdiksyon sa pagsilbi ng arrest warrant. Una nang sinabi ni Senator Marcoleta sa isang panayam na hindi siya magtatago sakaling ipaaresto siya kaugnay ng mga reklamong plunder at indirect bribery. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Binash ng netizens ang viral Startista Gallery sa isang theme park sa Pasay City. Tampok sa gallery ang display figure ng mga sikat na personalidad, kabilang sina Maui Taylor, Aramina, Richard Gomez at marami pang iba. Gawa ang mga yan sa 3D printing at fiberglass material. Pero say ng netizens, hindi naman nakuha ang itsura ng mga artista. Ayon sa isang artist na kasama sa team na bumuo sa gallery, masakit man pero naiintindihan niya raw ang mga sentimiento ng netizens. Nagpaliwanag din ang pamunuan ng gallery. Nung una, nalungkot ako para sa mga artist ko kasi pinag-ukulan nila ito ng panahon, ng oras, talento at pagmamahal. Kami naman po ay tumatanggap ng mga kritisismo. Pero sana, wag naman mo yung masyadong harsh to the point na sobrang nakakasakit sa mga artist. Itong mga lumalabas ng mga comments, itong mga bashing, kung tawagin ng iba, bashing na yan, tapos yung iba naman ipinagtatanggol kami, maraming salamat sa nararamdaman ninyo. Susunod, ang pasabog at trending na pilot episode ng Sigabo. Grabe agad ang mga action scene. At sa ating pabaong Pampa-Good Night, kilalanin ang asong Math Wizard. Kayang-kayang magad kahit 3 digits. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Grateful ang singer na si Maki na makatrabaho si SB19 member Justin sa kanyang latest single na Dahon. Sa Instagram, nag-post ng ilang larawan si Maki kasama si Justin. Ang caption, "Such an honor to fully write a song for an artist whose heart is as light as a leaf and as humble as its roots." Nagpasalamat din si Maki kay Justin dahil mas nagiging proud daw siya sa kanyang ginagawa. Comment naman dyan ni Ja, "Thank you, galing nyo gumawa ng kanta." Last June 19 nang i-release ni Justin ang Dahon na tungkol sa pag-ibig na nananatiling tapat sa kabila ng mahabang panahon. Unang gabi pa lang pero umaatikabo agad sa bawat eksena sa biggest teleserye ngayon na Sigabo. O diba? Sa bus na umaandar agad ang labanan, na-hold up sila dyan. Pero as a bida, pumalag dyan si Gabo aka Coco Martin. Hinabol din sila ng polis na si Samantha, played by real-life partner ni Coco na si Julia Montez. Nabaril pa si Gabo. Nag-CPR tuloy si Samantha sa kanya. Pero surprise! Ligtas naman si Gabo dahil sa kanyang lucky charms sa dibdib. Subaybayan sila sa Sigabo, 8 p.m. pagtapos ng Frontline Pilipinas sa TV5.
Ang ganda mo ah. Jaya! Ano pangalan mo? Eh baka rin eh, no? Pagod tinanong ko pangalan ko. Sam! Paano? Alis na ako. Kayo nang bala sa mga hold-upan na yan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipot. Happy Monday mga kapatid! Ito po sa ating pabawang pampagood night tampok ang isang asong matinik sa math. Viral online ang asong si Masha na kayang mag-add kahit pa 3 digits. Ito, panoorin natin. Masha, 453 plus 368. 1, 813. 2, 714. 3, 821. 4, 838. What's the answer? Good girl. Ikaw kapatid, kaya mo bang unahan sa pagsagot si Masha? Natuwang netizens, lalo't mukha pang nagko-compute ang aso bago ito sumagot. Ayon sa fur parent ni Masha, walang training yan ha. Nagsimula daw ito sa pabirong 1 plus 1 mula noong tuta pa lang ito hanggang sa para na itong calculator sa bilis. Medyo mandaya kasi multiple choice eh. So, Alam mo naman sabihin yung 821. Paano? 821. Ganon. Kasi mag-bark siya ng ganun kadami. the dog has 25% chances of getting it right. Hindi, ang nagkulang lang tayo, baka kailangan ng iba pang sample. Baka kasi, parang isang beses lang kasi. Kung mga 3 beses na niyang ginawa. Uy, kinikilig ako kay Coco Martin tsaka kay Julia Montes. Ang ganda mo ah. O, diba? Sabi, ang ganda mo ah. Pangalan mo. Dinadaan tayo sa... Kilala mo. Nagtaka lang ako, bakit nabaril, sini-PR? Pag nabaril ka ba, sini-CPR ka? o binabandage ka? Basta ako kinilig, bahala kayo. Okay na ako. Hindi ako maintindihan ko. Bahala. Nabaril ka. Bandage yan, hindi CPR. Hala. But anyway, sige. Hala ka. Labo ko sa mundo. Yung trend na pinapag-imanin malaging headlines. Oo nga, nira ka nung kilig ko eh. Balitaan special para sa paghubog ng matalinong opinyon. Gawin yung kapatid sa balitaan sa public service. Ako po si Mayan Las Baños Orose. Ako na po si Ed Lingga, walang iwanan sa Frontline Tonight.